Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 6 at ating pong pinagdiriwang ang kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon o ang tinatawag nating Transfiguration, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Sa ating pong pananampalataya, mahalaga na ating pong tinutuklas o patuloy na inaalam ang ilang mga bahagi tungkol sa ating pong pananampalataya, lalo tigin ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil madalas din natin naririnig na sinasabi ni Kristo, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." So, crucial na malaman natin at makilala natin ang Panginoong Hesukristo na ating pong sinasampalatayanan. Hindi lang po tayo hingi lang ng hingi sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang tayo nagdadasal para pagalingin tayo. Kasi paano ba at ano ba ang pagkilala natin sa ating Panginoong Hesukristo? So, dapat yon inaasahan din sa atin bilang mga Katoliko na pinalalalim natin ang ating pagkilala sa ating sinasampalatayanan. So, sa araw na ito, sa pagdiriwang ng pagbabagong anyo, matutunghayan natin o matutuklasan natin na totoo si Kristo bilang tao, totoo ding bilang Diyos. Naranasan ito at nakita ng mga unang mga apostol na Pedro, Juan at Santiago, yung pagka-Diyos niya, yung divinity, yung pagiging divine ni Kristo ay kanilang natunghayan. Pangalawa, ito din ay paalala sa atin na si Kristo ang katuparan ng lahat ng ipinapahayag na mababasa natin sa Biblia. Kaya nga nandoon si Moises at nandoon din si Elias. Si Moises ang binigyan ng kautusan, kaya si Kristo ang katuparan ng kautusan.
at ng lahat ng ipinahayag mula pa sa panahon ni Propeta Elias hanggang sa magpasa hanggang ngayon, yung katuparan ng lahat ng mga ipinahayag ng mga propeta. Pangatlong bahagi na kailangan natin pong unawain, lalo tigit, yung paalala sa atin, mahalaga na pinakikinggan natin si Kristo sa kanyang mga itinuturo, iniaaral para sa lahat. Kasi sa taong marunong makinig sa ating Panginoong Hesukristo, nagaganap ang pagbabago sa kanyang buhay. So, pwede tayo nakaupo dito, pwede tayong araw-araw nasa simbahan, pero hanggat hindi natin inihiling sa Diyos yung grasya na mabuksan ang ating mga tenga para mapakinggan natin ng lubusan ang sinasabi sa atin ni Kristo, walang magbabago. Hindi tayo magbabago. So ang susi sa pagbabago, kung gusto natin, minsan, di ba, dinadasal naman natin talaga, gusto natin magbago, pero hanggat hindi natin pinakikinggan, hanggat hindi tayo nakikinig sa ating Panginoong Hesukristo, hindi tayo mababago. So nawa, sa araw na ito, hilingin natin ang biyaya mula sa ating Panginoon na lubusan nga nating kilalanin at lubusan nating mapakinggan ang mga aral ng ating Panginoon Hesukristo. Amen. Thank you.